Noong gabing ipinagkaila sa akin ng sarili kong asawa ang pinaghirapan naming pera, ramdam ko ang matinding hiya. Ang sahod niyang 100,000 pesos, sabi niya 75,000 doon ay para sa nanay niya. At ako na lang daw ang bahala sa lahat. Para akong ginawang kasambahay sa sarili kong pamamahay. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang nag-budget, ako ang nagbayad ng mga bills, ako ang sumalo sa lahat. Pero para sa kanila, para bang binaliwala lang ang lahat ng sakripisyo ko. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Ang babaeng akala niya ay sunod-sunuran lang ay isang auditor. Ang kaalaman ko sa numero, iyon ang aking sandata. Hindi lang pera ang babawin ko. Ibabalik ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan nyo na rin pong maliitin, ay like at share po ninyo ang video na ito. At mag-iwan po kayo ng komento, saan po kayo nanonood, halina at pakinggan nyo ang aking kwento. Isang magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig. Ang pangalan ko po ay Clara, 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang auditor sa isang malaking kumpanya dito sa Maynila. Sa trabaho ko, nasanay akong tumingin sa mga numero para malaman kung ano ang itinatago ng mga tao. Kaya naman, sanay na akong maging mahinahon at hindi basta-basta naniniwala sa mga salitang matatamis pakinggan, lalo na kung tungkol sa pera. 3 taon na po kaming kasal ng asawa kong si Marco. Masasabi kong simple lang ang aming buhay. Nakatira kami sa isang maliit na kondominium sa ika-16 na palapag. Mula sa aming bintana, tanaw ko ang walang katapusang ilaw ng syudad at ang traffic na hindi nawawala. Hindi malaki ang aming tahanan, pero malinis, maayos at sapat para sa isang maliit na pamilya kung marunong lang kayong magmahalan. Ang biyanan ko, si Mama Lorna, ay nasa probinsya nakatira. Hindi naman sila mahirap. Mayroon silang lupain, may palaisdaan at nariyan din si Papa Kiko, ang biyanan kong lalaki, na napakabait. Ang boses niya sa bahay ay parang mahinang ambon lang maririnig mo, pero walang mababago sa desisyon ng iba. Si Mama Lorna ang reyna sa kanilang bahay. Siya ang nasusunod. Palagi niyang sinasabi bawat bahay, kailangan may bubong. Ang problema lang para sa kanya, siya ang bubong. At kaming lahat, lalo na ako, ay sahig lang na tinatapakan. Buwan-buwan, nagpapadala si Marco sa nanay niya ng ilang libong piso. Hindi ako tumututol. Naiintindihan ko ang utang na loob ng isang anak. Malayo kami sa kanila, kaya natural lang na alalahanin niya ang kanyang ina. Akala ko normal lang iyon. Pero ang akala kong normal ay biglang nagbago isang gabing maulan. Katapusan noon ng Oktubre. Malakas ang ulan mula pahapon. Pagod ako galing sa trabaho dahil na-late ako ng uwi. Pagdating ko sa bahay, nagbihis ako at dumiretso agad sa kusina. Hindi naman sa sobrang hilig kong magluto, pero naniniwala ako na kapag ang isang lalaki ay pagod galing sa trabaho at sasalubungin mo ng mainit na pagkain, mas madali siyang kausap. Mas kalmado. Naghanda ako ng mainit na sinigang na isda at nagluto ng kaunting gulay. Sakto namang naluto ang kanin nang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Nakatayo siya sa may pasukan. Medyo basa ang kanyang damit at may mga butil ng ulan pa sa kanyang buhok. Pero ang kanyang mga mata, kakaiba ang kislap. Parang isang taong nanalo sa sugal ng hindi man lang tumataya. Mahal, malakas niyang tawag sa akin. May maganda akong balita. Tumingin ako sa kanya habang pinupunasan ang kamay ko sa aking apron. Ano yon? Mukha kang nanalo sa loto ah. Ngumiti siya at umupo ng malakas sa silya. Tinaasan ako ng sahod. Natigilan ako ng isang segundo. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa ganoong balita, hindi po ba? Agad akong nagtanong, talaga? Magkano? Kumuha si Marco ng isang basong tubig, ininom ito ng isang lagukan, at saka nagsalita na parang nanunumpa. 100,000 piso kada buwan. Sa isip ko, biglang naglabasan ang mga numero. Bayad sa kondo, monthly dues, kuryente, tubig, pagkain, parking at ang aming savings. Hindi pa man ako lubusang nakakaramdam ng tuwa, ipinatong na niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Napag-isipan ko na ang lahat, sabi niya. Simula sa buwang ito, magpapadala ako kay Mama ng 75,000 piso. Pakiramdam ko, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang sandok na hawak ko ay nanigas sa ere. Umalingasaw ang amoy ng sinigang, pero parang nawalan ako ng pang-amoy. Akala ko, nabingi ako o nagkamali lang ng dinig.
Ano nang sabi mo? Magkano tanong ko ulit, pilit na pinapakalma ang aking boses. 75,000, pag-ulit niya, idiniin pa ang bawat salita, na para bang takot siyang hindi ko maintindihan. Matanda na si mama sa probinsya, dagdag pa niya. Kailangan niya ng pera para sa gamot at para sa mga gastusin sa bahay. Bilang anak, kailangan nating magpakita ng utang na loob. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok. Lumapit ako sa mesa. Hindi ako agad umupo. Tinitigan ko si Marco diretso sa kanyang mga mata tulad ng pagtingin ko sa isang maling numero sa isang financial report. Kung ganoon, magkano ang matitira sa'yo? 5,000 piso, mabilis niyang sagot. Tumango ako ng marahan. 5,000 para sa personal mong gastusin. Sabi niya, may halong pagmamalaki sa mukha. Kailangan ko rin naman ng konting pera para sa kape, sa gas at pakikisama sa mga kaibigan, di ba? Nagtanong ulit ako, kalmado pa rin. Paano naman ang bayad sa bahay, sa pagkain natin, sa kuryente, tubig, at lahat ng bills? Paano natin hahatiin? Iwinasiwas ni Marco ang kanyang kamay na parang nagbibigay ng pabor. Kaya mo na yan. Mas mataas naman ang sahod mo. Sa mag-asawa, pareho lang naman yan kung sino ang humahawak ng pera. Ang importante, masaya si mama. Ang importante, masaya si mama. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang may kumalansing sa loob ko. Isang maliit na tunog na parang sirang kandado. Ang utang na loob na sinasabi niya ay hindi na utang na loob. Isa na itong palabas, isang palabas kung saan ginagamit niya ang pera at pagod ko para maging magaling na anak sa mata ng nanay niya. Umupo ako sa tapat niya. Akala siguro niya, pupurihin ko siya, kaya ngumiti pa siya ng may pagmamalaki. Sa tingin mo, maganda ang plano ko, di ba, tanong niya. Sumandok ako ng sinigang sa mangkok niya. Inilapag ko ito sa kanyang harapan. Ang boses ko ay kasing prangka ng isang report. Tinaasan ka ng sahod, sabi ko. Dapat sana, gumaan ang buhay natin. Pero ang ginawa mo, ipinasa mo sa akin ang buong bigat at tinawag mo itong pareho lang naman kung sino ang humahawak ng pera. Kumunot ang noo ni Marco. Bakit parang ang bigat naman ng sinasabi mo? Tiningnan ko siya at pagkatapos ay ang mga pagkain sa mesa. Bawat isa doon mainit, mabango at pinagpaguran ko. Bigla akong natawa sa isip ko. Ang eksenang ito para kaming nasa isang restaurant. Ako ang nagluto, ako ang naghanda, ako ang magbabayad, pero ang kumakain ay siya pa ang nagtuturo ng moralidad. Hindi kita pipigilan sa pagtulong mo sa pamilya mo, sabi ko. Pero kailangan kong malaman, gusto mo bang mapasaya si mama gamit ang pera mo o gamit ang pera ko? Agad siyang sumigaw. Pera natin to. Sa pamilya to. Bakit kailangan nating magbilangan? Hindi na ako nakipagtalo. Nagtanong na lang ako ng isang huling tanong. Kung pera ito ng pamilya, bakit 5,000 lang ang para sa'yo, at ang lahat ng responsibilidad ng pamilya ay iniwan mo sa akin? Natigilan si Marco. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig pero isinara niya ulit. Para siyang tinamaan sa kanyang kahinaan. Alam kong nasira ko ang pakiramdam niya na siya ay isang bayani. Nakapagdesisyon na ako, matigas niyang sabi. Huwag mo na akong pahirapan. Tumango ako. Sa loob-loob ko hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang malinaw na panlalamig. Naalala ko ang isang kasabihan, ang manok na magkakapatid, huwag sanang mag-away. Pero minsan pala, kahit magkakapatid na manok, nag-aaway pa rin, lalo na kung ang isa ay nag-akalang sa kanya ang buong bakuran at ang isa naman ay tagalinis lang ng dumi. Umiti ako ng bahagya. Isang ngiting magalang na akala niya ay pagsang-ayon na. Sige, sabi ko. Kung yan ang desisyon mo, igagalang ko. Nakita kong nakahinga ng maluwag si Marco. Kinuha niya ang kanyang kutsara at tinidor at nagsimulang kumain. Pinuri pa niya ang sarap ng sinigang ngayon. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong kumain ng ilang subo at pagkatapos ay tumayo na para magligpit. Sa isip ko ang mga numero ay tumatakbo na. Hindi ako isang taong mapaghiganti. Pero ako ay isang auditor. Kapag nakakita ako ng panganib, kailangan ko itong kontrolin. Sinabi niyang pareho lang kung sino ang humahawak ng pera. Simula bukas ipapaintindi ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pareho lang. Kinaumagahan, gumising ako nang hindi na tumunog ang aking alarm clock. Hindi dahil sa nakatulog ako ng mahimbing kundi dahil sinadya kong hindi ito iset. Tahimik pa ang aming bahay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng aircon.
Sa labas, tumila na ang ulan, pero may mga bakas pa rin ng tubig sa aming bintana, parang mga luhang hindi pa natutuyo. Bumangon ako at dumiretso sa banyo. Habang dumadaloy ang maligamam na tubig sa aking mga balikat, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito tuwa, hindi rin ito sakit, kundi isang uri ng kalinawan. Iyong pakiramdam kapag natuklasan mo ang isang butas sa iyong bulsa na matagal mo nang tinatapalan nang hindi mo namamalayan. Paglabas ko, nagsuot ako ng maayos na damit pang opisina. Naglagay ako ng kaunting makeup. Dumaan ako sa tapat ng aming kusina. Hindi ko binuksan ang ref. Hindi ako nagsaing. Hindi ako nagpainit ng tubig. Kinuha ko lang ang aking bag, tiningnan ang aking cellphone at naglakad papunta sa pinto. Noon lang lumabas si Marco mula sa aming kwarto. Magulo pa ang kanyang buhok at hindi pa maayos ang kanyang shirt. Kinusot niya ang kanyang mga mata at lumingalinga sa paligid na para bang may hinahanap siyang isang bagay na nakasanayan na. Wala ka pang niluluto, tanong niya. Ang boses niya ay antok pa pero may bahid na ng paningisi. Habang isinusuot ko ang aking sapatos, sumagot ako nang hindi tumitingin sa kanya. Sa labas ako kakain. Paano ako, tanong niya ulit. Tiningnan ko siya ng isang segundo. Hindi ako umiti, hindi rin ako nagsungit. Ikaw na ang bahala. Hawak mo naman ang pera mo. Nakita kong natigilan si Marco. Para siyang napigil sa paghinga. Umupo siya sa mesa at nagsimulang maghalungkat sa mga kabinet sa kusina. Narinig ko ang kalansing ng mga plato, ang pagbukasara ng mga pinto, tunog ng isang taong inis, pero hindi alam kung saan ibubuhos. Binuksan ko ang pinto. Bago ako umalis, nagsalita ulit ako, kasing daan ng pag-uusap tungkol sa panahon. May instant noodles at itlog sa kabinet. Kung gusto mo, magluto ka. Isang maikling sagot lang ang narinig ko mula sa kanya. Alam ko. Pagsakay ko sa elevator, pinanood ko ang pagbaba ng mga numero ng bawat palapag, pero ang loob ko ay kalmado. May mga babaeng kapag nagagalit ay umiiyak, nagsusumbat. Ako, kapag nararamdaman kong tinatapakan na ang aking espasyo, isa lang ang paraan ko. Binabago ko ang sistema. Kung sino man ang gustong magsalita tungkol sa moralidad, hayaan nating mamuhay sila sa sarili nilang moralidad. Dumaan ako sa isang maliit na karinderya malapit sa opisina. Amoy na amoy ko ang mabangong sinangag at tuyo. Umorder ako ng isang kumpletong almusal at isang malamig na kape. Habang kumakain, naisip ko ang kasabihang, kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Akala mo, tungkol lang sa pagtulog, pero tungkol pala sa buhay. Kung ang isang tao ay gustong kunin lahat ng masarap na parte para sa sarili niya, hindi pwedeng ikaw na lang palagi ang mag-aabot ng bagoong. Pagdating ko sa opisina, binuksan ko agad ang aking laptop. Binati ako ng katabi kong si Ate Linda. Aba, ang ganda natin ngayon ah. May maganda bang nangyari? Ngumiti ako, isang ngiting pang opisina lang. Masaya lang po kasi may mga inayos lang akong ilang bagay, ate. Hindi pa ako nakakatapos sa aking kape nang mag-vibrate ang aking cellphone. Mensahe mula kay Marco. Ano ng klaseng asawa ka? Nalate ako sa trabaho dahil hindi ako nakakain. Binasa ko lang ito. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng 5 minuto, nag-text ulit siya. Mag-asawa tayo pero sobra ka na. Ang pagpapadala ko ng pera kay mama ay utang na loob. Ipinatong ko ang cellphone ko nang nakataob sa mesa. Nagpatuloy ako sa trabaho. Naiintindihan ko ang ganitong klase ng mensahe. Kung sasagutin ko ito gamit ang emosyon, papasok ako sa bitag niya. Ang bitag na kung saan ako ang magmumukhang hindi makatwiran. Pagsapit ng tanghalian, binuksan ko ang aking listahan ng mga gastusin sa computer. May ugali akong isulat ang lahat ng aming bayarin. Hindi dahil sa kuripot ako, kundi dahil alam kong ang perang pumapasok sa bahay ay parang hangin lang na dumadaan. Kung hindi ka mag-iingat sa huli, kapag wala ka ng pera doon mo lang maintindihan. Habang nagtatype ako, napaisip ako. Bayad sa bahay, kuryente, tubig, internet, monthly dues. Lahat ng iyan hindi kusang lumilitaw. Kung ang isang tao ay sinasadyang pag-aanin ang kanyang parte, ang bigat ay mapupunta lahat sa balikat ng natitira. At ang tawag pa nila doon ay isang mabuting may bahay. Sa kantin ng opisina ako nananghalian. Hindi magarbo pero malinis at sapat ang sustansya. Pagkatapos, naglakad-lakad muna ako sa labas para matunawan. Pag-akyat ko, umilaw na naman ang cellphone ko. Tumatawag si Marco. Tinitigan ko muna ang screen bago ko sinagot.
Hello. Mula sa kabilang linya, pinababa ni Marco ang kanyang boses, na para bang pilit na nagtitimpi. Pwede ka bang umuwi ng maaga para magluto? May meeting ako mamaya sa labas, late na ako uwi. Isang simpleng tanong lang ang isinagot ko. Hawak mo ang 5,000 mo, di ba? Bakit hindi ka nalang umorder ng pagkain? Natahimik si Marco ng isang saglit. Pagkatapos, narinig ko siyang bumulong ng may inis. Lagi mo nalang isinusumbat yang pera. Hindi ko isinusumbat, mahinahon kong sagot. Ipinapaalala ko lang sayo. Ang sabi mo, pareho lang naman kung sino ang humahawak ng pera. Ngayon gumagana ito ayon mismo sa gusto mo. Narinig ko ang malakas niyang paghinga bago niya ibinaba ang telepono. Nang hapon na yon, umuwi ako sa tamang oras. Pero hindi ako dumiretso sa bahay. Dumaan muna ako sa grocery store. Bumili ako ng ilang prutas at ilang karton ng gatas. Mga bagay na para sa akin lang. Hindi para sa iba. Pagdating ko sa aming unit, nakita kong nandoon na si Marco. Nakaupo siya sa sofa, nakakunot ang noo. Sa harap niya, may isang mangkok ng instant noodles na hindi naubos. Ang sabaw malapot na. Tiningnan niya ako parang isang taong pinabayaan. Masaya ka na sa ginagawa mo. Ibinaba ko ang aking mga pinamili. Isinabit ko ang aking coat. Dahan-dahan akong naghugas ng kamay. Hindi ako sumagot agad. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap ako sa kanya. Gutom ka, tanong ko. Sumimangot siya. Bakit mo pa tinatanong? Nakikita mo nang kumakain ako ng noodles. Tumango ako. Kung ganoon kaya mo na palang alagaan ang sarili mo. Biglang tumayo si Marco. Clara, huwag mo akong sinusubukan. Ginagawa mong parang yelo ang bahay na to. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Nagkakamali ka. Hindi ko ginagawang malamig ang bahay. Itinigil ko lang ang pagsisindi ng apoy ng mag-isa. Natigilan si Marco. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng inis. Dahil alam niyang tama ako. At kapag tama ka mas nakakainis pakinggan. Ang pagsusulit sa salitang pareho lang ay nagsisimula pa lang. Nang sumunod na Martes ng umaga, hindi ko nagaanong pinansin kung ano ang kinakain ni Marco o kung anong oras siya umalis. Hindi ko na rin tinanong. Sabi nila, kapag bawat isa ay may sariling responsibilidad mas tahimik ang buhay. Parang malamig pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, ito ang minimum na respeto, lalo na kapag ang isang tao ay kusang loob na naglagay ng lahat ng pasanin sa balikat ng kanyang asawa. Bandang 8:30 ng umaga, habang tinitingnan ko ang ilang papeles sa opisina, biglang umilaw ang aking cellphone. Isang text message mula sa sistema ng kondominium. Abiso, ang parking fee para sa buwan na ito ay due na. Kung hindi mababayaran, sisingilin na kada pasok. Tiningnan ko ang mga salitang iyon ng matagal. Dati, ako ang otomatikong nagbabayad nyon. Nakasanayan ko na. Mas madali. Ayoko ng abala. Si Marco naman, basta na lang nagda-drive pababa sa basement, iwi-swipe ang card at aalis. Hindi niya kailanman tinatanong kung sino ang nagbabayad niyan. Hindi ko pinansin ang abiso. Hindi dahil sa pagiging kuripot ako kundi dahil nagsasagawa ako ng isang pagsubok. May kasabihan tayong kapag may giniling, may gagamitin. Gusto kong makita kapag hindi na kusang bumabagsak ang giniling sa kawali ano ang gagamitin niya. O tatayo lang siya doon at maninisi kung bakit hindi pumuti ang giniling. Bandang tanghali, nag-text si Marco. Nasaan na? Nabayaran mo na ba ang parking fee? Sabi ng guard, expired na ang card. 2 salita lang ang isinagot ko. Hindi pa. 2 salita lang pero nanahimik ang screen ng halos 10 minuto. Pagkatapos, tumawag siya. Clara, huwag mo naman akong pahirapan ng sobra. Expired na ang card. Alam mo bang ang mahal-mahal ng bayad kapag kada pasok? Narinig ko ang pagkataranta sa kanyang boses. Parang isang taong pinapaalalahanan ng isang bay. Ganoon po ang naging takbo ng mga araw. Si Marco, sa kabila ng 5,000 pisong hawak niya, ay unti-unting napipilitang harapin ang mga gastusin. Pero parang ayaw pa rin niyang intindihin. Ang mga pangyayari ay parang nagpaparamdam lang. Nagpapahiwatig. Isang araw, bandang 10:00 ng umaga, habang abala ako sa pagre-review ng isang kontrata, nagring ang aking telepono. Isang kakaibang numero. Pero sa unang tingin pa lang sa area code alam ko na agad.
Sa probinsya. Sinagot ko. Hello, Mama? Ano po yon? Sa kabilang linya, walang hello. Walang kumusta. Ang boses ni Mama Lorna ay malakas at matalim parang isang manipis na kutsilyo. Clara, ikaw ba yan? Tanong niya. Sabi ni Marco, pinadala na niya ang pera ngayong buwan. Bakit kulang? Natigilan ako. Kulang po. Kulang po sa ano, Mama? Pilit kong nililinaw. Kulang sa pera. Sigaw niya. Ano nang magagawa ng 75,000 piso? Kailangan ko para sa gamot sa pafiesta at kung ano-ano pa. Sabi ni Marco, tumaas daw ang sahod niya pero iyon lang ang pinadala. Ang sabi niya, sayo raw ang natira. Naintindihan ko na. Sa kwento pala ni Mama Lorna ako ang naging tagahawak ng pera. At ang ibig sabihin ng tagahawak sa kanila ay pinagdududahan. Humina ako ng malalim. Pilit kong pinananatiling magalang ang aking boses. Mama, ang sahod po ni Marco, siya po mismo ang nagdesisyon kung magkano ang ipapadala. Hindi po ako nakikialam doon. Hindi nakikialam, sarkastikong tawa niya. Bakit kulang? Sa totoo lang, Clara, matanda na ako. Ayokong magpalaki pa ng problema. Pero ang pera ng anak ko para sa pagsuporta sa akin. Huwag kang maging kuripot na parang taga-Maynila. Ang salitang kuripot na parang taga-Maynila ay parang isang patalim na tumama sa aking dangal. Ibig sabihin, praktikal ako, matipid at hinahawakan ko ang isang bagay na hindi sa akin. Hindi ako nakipagtalo. Nagtanong lang ako. Magkano pa po ang kailangan nyo, Mama? Mabilis siyang sumagot na para bang nakahanda na ang sagot. 50,000 piso pa. Tumingin ako sa screen ng aking computer. Ang mga numero sa report ay parang sumasayaw. 50,000 piso. Hindi ito maliit na halaga para sabihin lang na parang bumibili ng gulay. Pero si Mama Lorna, sinabi niya ito nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Na para bang kailangan ko lang mag-click ng isang buton at kusang dadaloy ang pera. Para saan po ang pera, Mama? Kailangan po ba agad? Tanong ko. Nag-iba ang boses niya. Marami ka pang tanong. Hindi naman kami ganoon sa probinsya. May nangyayari sa bahay, pinag-uusapan kami ng mga kamag-anak. Kapag ang manugang ang nagkulang, pinagtatawanan kami. Napangiti ako ng mapait sa loob ko. Saan ka man pala pumunta, ganito rin ang buhay. Pinagtatawanan ka nila kapag hindi mo ginagawa ang gusto nila. Pero hindi ko yon sinabi. Sumagot lang ako. Sige po, Mama. Pag-uusapan po namin ito ni Marco. Agad siyang nagalit. Pag-uusapan pa. Kung mahal mo ang asawa mo, dapat alam mo ang gagawin mo. Si Marco ang kumikita kaya dapat inaalagaan niya ako. Huwag kang maging selfish at baka masira ang pangalan niya. Nang marinig ko ang salitang masira ang pangalan, doon ko naintindihan. Hindi pera ang kailangan niya, kundi ang dangal. Ang dangal ng kanyang anak na dapat ay palaging nagliliwanag. Kung si Mama Lorna ay nagmamadali para sa dangal na yon, hindi na mahalaga kung sino ang magbabayad. Nagpatuloy pa siya. Medyo bumaba ang boses niya pero mas masakit. Nabalitaan ko nagtatrabaho ka raw bilang auditor dyan sa Maynila. Magaling ka raw. Pero Clara, ang talino gamitin mo sa labas. Sa loob ng bahay, kailangan mong malaman ang iyong lugar. Huwag mong hintayin na magsalita ako ng masama. Hindi ko alam kung gaano pa siya kasama magsalita. Pero alam ko, kung sasagot ako, magkakaroon siya ng dahilan para ikwento sa lahat na ang manugang niya ay bastos, walang galang at minamaliit siya. Kaya pinili ko ang ibang paraan. Sumagot ako ng opo, Mama, sa boses na magalang. Naiintindihan ko po. Akala siguro ni Mama Lorna, sumuko na ako. Kaya sinabi niya, ngayong hapon, ipadala mo na. Huwag mo nang hintayin na tumawag ako ulit. Ibina ang tawag ko. Nanatili ang aking daliri sa screen ng telepono pero ang puso ko ay nanlamig. Hindi dahil sa hiningan ako ng pera kundi dahil sa paraan ng paghingi niya. Para bang ako ang tindera at siya ang regular na customer na may karapatang manigaw. Nanatili akong tahimik ng halos 1 minuto. Pagkatapos, binuksan ko ang recording API sa aking telepono. Sinav ko ang tawag na yon. Hindi ako mahilig mang-trap ng tao. Pero naiintindihan ko ang isang bagay na natutunan ko sa trabaho. Ang mga salita ay lumilipas pero ang ebidensya ay nananatili. Bawat sinasabi mo kailangan may patunay. Sa bahay man o sa labas.
Tumayo ako. Kumuha ng isang basong tubig. Uminom ng isang lagukan. At umupo ulit. Sa halip na tawagan agad si Marco para mag-away, binuksan ko ang aming family budget file. Isinulat ko ang isang linya lang. Si Mama Lorna ay humingi ng karagdagang 50,000 piso. Pagkatapos kong isulat iyon, hindi ko naramdamang gumaan ang aking loob. Sa halip, naramdaman kong kakaiba. Bakit napakabilis ng hiling? Napakabilis? Napakadali? At napakakusa. Ang isang nanay sa probinsya, kung talagang para lang sa gamot at pangkaraniwang gastusin, ay bihira lang humingi ng pera na parang nag-uutos. At parang may script na. Hindi ako nagmadaling maghinuha. Nagsimula lang akong magtrabaho ayon sa aking nakasanayan. Sinuri ko ang mga pinakabagong transaksyon, mga petsa, mga perang pumasok at lumabas. Sa isip ko dahan-dahang lumilitaw ang lahat, parang isang reconciliation report. Kung anong linya ang mali, tiyak na lalabas. Nang hapong iyon, nagpatuloy ako sa trabaho. Nag-meeting. Sumagot sa mga email. Parang walang nangyari. Pero sa loob ko, isang hagdan ang dahan-dahang ibinaba. Simula sa araw na yon, hindi ko na pakikinggan ang salitang utang na loob gamit ang aking tainga. Pakikinggan ko ito gamit ang mga numero. At ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling at hindi marunong matakot. Kinabukasan, hindi ako kumain sa kantin tulad ng dati. Lumabas ako at nagpunta sa isang karinderya malapit sa opisina. Umorder ako ng adobong isda at tinolang manok. Ang mga paboritong pagkain ng mga Pilipino na nagbibigay ng ginhawa sa gitna ng maraming problemang mahirap lunukin. Pagkatapos kong kumain, nanatili pa ako ng 10 minuto. Binuksan ko ang aking cellphone at nag-login sa aking bank API. Sa section ng transaction history. Ito ang ginagamit ko para subaybayan ang aming gastusin. Hindi ako yung tipong asawa na laging nagmamatsyag. Pero ang pera ay konektado sa buhay. At kung hindi mo alagaan ang buhay na ito, darating ang panahon na masaktan ka at hindi mo alam kung saan nanggagaling ang sakit. Binrose ko ang bawat transaksyon sa buwang ito. Buwan na kung saan natanggap ni Marco ang kanyang sahod. Ang perang pumasok napakaganda. At tulad ng kanyang sinabi, ilang oras lang pagkatapos nagkaroon ng transfer ng pera. Sa description, nakalagay, padala kay Mama. Nag-click ako sa detalye. Oras ng transfer, 7 oras 42 minuto yan. Ibig sabihin, pagkatapos mismo ng hapunan ng gabing idineklara niya ang kanyang desisyon sa akin. Nag-scroll ako pababa sa susunod na transaksyon sa account sa probinsya. Kung titignan lang ng ordinaryong tao, doon sila titigil at maniniwala na ang pera ay nakarating na sa kamay ni Mama Lorna. Pero ang trabaho ko ay tingnan ang nasa likod ng mga numero. Nakita ko ang isa pang transfer, wala pang 20 minuto ang pagitan. Ang halaga halos kinuha agad. Ang pangalan ng nakatanggap, Rico Santos. Ang description ng transfer, isang salita lang, bayad. Isang maikling salitang bayad na parang tunog ng pagsasara ng kabaong. Umupo ako ng tuwid. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko, pero naramdaman ko ang isang panlalamig sa loob ko. Dahil kung para sa gamot o pag-aayos ng kusina o fiesta, bihira lang na ilipat agad ang malaking halaga sa isang hindi kilalang pangalan na may salitang bayad. Ang salitang bayad kadalasang kasama ng utang. At ang utang ay bihira lang na maging magandang balita. Kinuha ko ang screenshot. Pagkatapos, gumawa pa ako ng isa pang bagay. Isinulat ko ang oras, ang halaga, ang pangalan ng nakatanggap at isinave sa isang hiwalay na file sa aking cellphone. Ang nakasanayan ko sa trabaho, kapag kailangan, kahit isang linya lang ay nagiging ebidensya. Pero ang pangalang Rico Santos lang ay hindi pa sapat. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos at umuwi sa bahay para lang mag-iskandalo. May kasabihan tayo, kung gusto mong sumpuin ang ahas, putulin ang ulo. Sa akin naman, kung gusto mong mag-usap ng maayos, kailangan mo ng matibay na ebidensya. Nag-text ako kay Ate Yeng, dati kong kaklase na nagtatrabaho sa risk management ng isang bangko. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Direkta siyang magsalita pero matatag. Ate Yeng, may itatanong lang po ako. Kilala niyo po ba ang pangalang Rico Santos? Nakita ko po kasi sa isang transaction sa probinsya. Mabilis siyang sumagot. Ipadala mo sa akin ang buong pangalan at lugar, Clara. Titingnan ko. Ipinadala ko sa kanya ang impormasyong hawak ko. Pagkalipas ng halos 15 minuto, tumawag si Ate Yeng. Ang boses niya hindi nagbibiro.
Clara, seryoso ba ang tanong mo o nagbibiro ka lang? Seryoso po, at bumuntong hininga siya. Ang pangalang iyan nakita ko na sa isang warning list. Hindi yan yung tipong negosyante na maayos. May koneksyon sa 5 mga nagpapautang ng may mataas na interes o mga nagkukolekta ng utang. Sa probinsya, tinatawag silang mga kolektor. Nanahimik ako. Sa isip ko ang salitang utang na loob ay nabura na. Napalitan ang salitang tagapambayad. Anong problema mo, tanong ni Ate Yeng? Hindi ako nagkwento ng mahaba. Nagsalita lang ako ng direkta. Nagpadala po ang asawa ko ng pera sa nanay niya tapos inilipat agad sa taong ito na may description na bayad. Tapos tumawag si Mama Lorna, humihingi ng karagdagang 50,000 piso. Natigilan si Ate Yeng ng isang saglit. Pagkatapos, nagsalita siya na parang isang bank officer. Ang ganyang klasing flow ng pera kadalasang pambayad sa interes o sa utang. At kapag 5/6, hinding-hindi yan sapat. Mag-ingat ka, Clara. Nagpasalamat ako sa kanya. Ibinaba ko ang telepono. Nakahawak pa rin ako sa cellphone pero ang tingin ko ay nasa labas sa bakuran sa ibaba ng aming opisina. Ang mga tao ay naglalakad ng normal. Bawat isa abala sa kanya-kanyang buhay. Bigla akong napangiti ng mapait. Sa labas, ang mga tao ay abala sa paghabol sa iye. Sa loob ko abala ako sa pagliligtas ng aming tahanan. Bumalik ako sa aking desk, pero hindi na makapag-focus ang isip ko sa mga numero ng aming kliyente. Humiling ako ng maagang umuwi. Ang dahilan ko masakit ang ulo ko. Pauwi, hindi ako dumiretso sa bahay. Dumaan ako sa isang coffee shop. Pumili ako ng sulok na tahimik. Hindi para mag-emote kundi para magkaroon ako ng espasyo para pagdugtong-dugtungin ang lahat. Binuksan ko ulit ang aking bank API. Tiningnan ko ang mga transaksyon sa mga nakaraang buwan. At nakita ko ang isang pattern. Bawat oras na nakakatanggap si Mama Lorna ng pera mula kay Marco pagkatapos noon mabilis na mayroong transfer ng pera. Hindi laging magkatulad ang halaga pero magkatulad ang pattern. Mabilis ang transfer. Maikli ang description. At kakaiba ang pangalan ng nakatanggap. Naisip ko si Paolo ang kapatid ni Marco. Si Paolo ay bihira lang umakyat sa Maynila. Pero bawat pag-akyat niya laging may pambihirang kislap sa kanyang mga mata. Minsan, nakita ko siyang may suot na mamahaling relo at tumatawa ng malakas. Sabi niya, ate, binayaran ko to sa installment. Ngayon, dapat marunong tayong mag-enjoy sa buhay. Binibiro ko pa siya. Mag-enjoy ka, pero huwag sobra-sobra sa kakayahan mo. Tumawa lang siya. Ate, masyado kang nag-isip. Alam ko ang ginagawa ko. Minsan, umakyat si Paolo para makasama kaming maghapunan. Habang kumakain, palagi siyang may hawak na cellphone at paminsan-minsan, tinatakpan niya ang screen na para bang ayaw niyang makita ng iba. Nagtanong ako, marami ka bang trabaho? Isang maikling lang ang sagot niya. Pinigilan ako ni Marco noon. Negosyo, Clara. Ganyan talaga. Noon, hindi ako nagtanong ng malalim. Respeto sa pamilya. Minsan, ang pagpapatawad ay para lang makatahimik ang lahat. Pero ngayon pagtingin ko ulit na intindihan ko ang kasabihang, kapag nasobrahan, nagiging masama. Ang kislap na nakita ko sa kamay ni Paolo ay hindi pala kislap ng ginto. Kundi kislap ng apoy. Nagpatuloy ako sa pagsusuri ng mga transactions. Nakita ko ang isang mas maliit na transfer ibang nakatanggap pero ang description bayad pa rin. Isinulat ko ang lahat. Isang listahan ang dahan-dahang nabuo parang isang chain ng ebidensya. Nang gabi na, umuwi ako. Hindi pa dumarating si Marco. Mas tahimik ang aming unit kaysa dati. Nagbihis ako. Nagpakulo ng tubig. Nagtimpla ako ng ginger tea para sa sarili ko. Hindi na po ako nakaramdam ng pagod na dulot ng sakit ng ulo. Sa halip, naramdaman kong nakatayo ako sa harap ng isang malalim na hukay na matagal nang tinatakpan ng mga dahon at tinatawag nilang utang na loob. Bandang 9:00 ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Masama ang kanyang mukha. Hindi siya umiti, hindi siya nagtanong kung ano ang kinain ko. Dumiretso lang siya sa sala at inihagis ang kanyang bag sa sofa. Clara, tawag niya. Mababa ang kanyang boses. Tiningnan ko siya ng kalmado. Nandito ka na.
Tumayo si Marco ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita, tumawag si Mama. Sabi niya, kailangan pa raw niya ng pera. Hindi ko na tinanong kung magkano. Alam ko na ang 50,000 piso. Isang tanong lang ang lumabas sa aking bibig. Isang tanong na mahirap sagutin kung gusto pa rin niyang magpanggap na may moralidad siya. Ang perang iyon talagang kailangan ba ni Mama o pambayad sa kung sino? Nagulat si Marco. Mabilis siyang kumurap. Ang pagkagulat na iyon ay hindi tulad ng isang inosenteng tao na pinagbibintangan. Parang isang taong nahuli sa akto. Ano nang pinagsasabi mo, galit niyang bulong? Inilapag ko ang aking gingertie. Hindi ko tinaasan ang boses ko. Nagsalita lang ako ng dahan-dahan. Hindi ako nagsasabi ng kung ano-ano. Nagtatanong lang ako dahil nakita ko sa mga transaksyon may pangalan ng nakatanggap at ang description ay bayad. Biglang nawala ang hangin sa kwarto. Nakatayo si Marco doon, galit na galit. Mahigpit ang kanyang mga labi. Pagkalipas ng ilang sandali, tumalikod siya at lumapit sa bintana. Ang kanyang likod matigas na parang kahoy. Hindi ko siya pinilit na sumagot agad. Naiintindihan ko. May mga katotohanan na hindi natatakot ang tao sabihin. Ang kinakatakutan nila ay malantad. Sinabi ko sa aking sarili, parang tinatakpan ko lang ang aking iniisip. Kapag may usok, may apoy. At sa usok na ito, hindi ko nahahayaan na suminghot pa ako ng basta-basta. Hahanapin ko ang pinagmulan at papatayin ko ang apoy. Hindi ako natulog agad. Pagkatapos ng tanong ko tungkol sa salitang bayad, tumalikod si Marco at tumayo sa bintana. Parang anino lang siya. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi rin siya umalis. Ang buong ngunit tanging ang mahinang tunog lang ng aircon at ang malalayong busina ng sasakyan ang maririnig. Hindi ko siya pinilit magsalita agad. Sabi nila, huwag mong habulin ang tumatakas pero walang sinuman ang humahabol sa bumabalik. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko kailangan na bumalik siya. Kailangan kong tumayo siya ng tuwid. At para makatayo ng tuwid kailangan niyang harapin ang katotohanan. Nagpunta ako sa kusina. Nagluto ako ng lugaw. Hindi dahil sa awa ko sa kanya, kundi dahil kailangan kong manatiling malinaw ang aking isip. Simpleng lugaw, may ilang hiwa ng luya at kaunting dahon ng sibuyas. Ang mga pagkaing Pilipino simple lang pero nakakapagpakalma ng loob. Nagsandok ako ng 2 mangkok at inilapag sa mesa. Kumain ka ng kaunti, sabi ko. Hindi sumagot si Marco. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata mas namumula kaysa kanina. Hindi ko alam kung dahil sa hangin o dahil sa ibang dahilan. Umupo ako sa tapat niya. Hindi na ako nagpakita ng tamis tulad ng dati. Pero pinanatili ko ang aking boses na sapat na malambot para makapag-usap, hindi para magmakaawa. Tatanungin kita ulit ng isang beses lang, sabi ko. Ang pera bang pinapadala mo pambayad ba sa utang ng isang tao? Tumawa siya ng pilit. Ang tawa niya parang tunog ng mga batong nagbabanggaan. Ang galing mo talaga. Auditor ka nga kaya lahat, iniimbestigahan mo. Tumingin ako ng diretsyo sa kanya. Kung sa loob ng bahay hindi tayo malinaw sa labas, ibang tao ang magpapalinaw sa atin. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kanyang kutsara pagkatapos ay ibinaba. Tinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na umiiwas. Pero ang nakita ko doon ay hindi kalmado. Kundi pagod. Gusto mo ba talagang malaman, tanong niya, malalim ang boses. Simula pa lang gusto ko nang malaman, sagot ko. Nilunok ni Marco ang kanyang laway. Si Paolo may utang. Hindi ako nagulat. Tumango lang ako parang isang taong nakarating na sa tamang kolumn sa reconciliation report. Magkano? Ninuya ni Marco ang kanyang labi na para bang takot na baka ang numerong iyon ay makasira sa kanyang dangal. Pagkatapos, mabilis siyang nagsalita na parang bumubulong. 620,000 piso. Ibinaba ko ang aking kutsara. 620,000 piso. Isang halaga na sapat para sa isang pamilya sa probinsya na ibenta ang kanilang lupain at hindi pa rin sapat agad. Tiningnan ko siya. Dahan-dahan akong nagtanong, utang sa ano? Hindi agad sumagot si Marco. Nagtingin-tingin siya sa ibang direksyon pagkatapos ay nagsalita. Nagsimula sa pustahan sa basketball pagkatapos, natalo kaya nangutang ng 5 tandang bawas 6 nangutang doon, pambayad dito.
Si Mama natatakot siya na malaman ng mga kapitbahay, natatakot siya na pagtawanan sila, kaya sinabihan niya akong ako ang sumalo. Nang marinig ko ang salitang natatakot na pagtawanan, naramdaman ko ang pagkaawa. Ang dangal sa probinsya minsan ay mas pinapahalagahan pa kaysa sa kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya. Pero ang ganyang klasing dangal sa huli, sino ang magbabayad? So, sa loob ng ilang buwan na nagpapadala ka pambayad sa interes ni Paolo, tanong ko. Tumango si Marco. Bumaba ang kanyang mga balikat. Walang ibang magawa si Mama. Tinatakot sila binabato ang bahay. Hindi na makatulog si Mama. Humina ako ng malalim. Hindi ko minamaliit si Mama Lorna. Nilinaw ko lang ang totoo. Naiintindihan mo ba? Tinatawag mo itong utang na loob, pero sa totoo lang naglalagay tayo ng pera sa isang malalim na butas. Ang butas na iyan habang dinadalhan mo ng pera lalong lumalalim. Hinampas ni Marco ang mesa. Nayanig ang mangkok ng lugaw. Clara, sa tingin mo hindi ko alam yan? Alam ko. Pero kapatid ko yan. Kadugo ko. Tiningnan ko ang lugaw na nanginginig. Nagsalita ako ng mahina pero malinaw. Ang kadugo ay hindi nangangahulugang may karapatan silang hilahin ang buong pamilya pababa sa putik. Umupo si Marco ng malakas sa silya. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Pagkalipas ng mahabang oras tinaas niya ang kanyang ulo. Mas mababa na ang kanyang boses. Clara, pakiusap. Hindi ako agad sumagot. Hinintay ko siyang matapos. Nagsalita siya, parang nagsusumbat. Tumawag si Mama, hinahabol na sila. Kung hindi tayo magdadagdag ng pera hindi sila titigil. Ibigay mo sa akin ang 230,000 piso, babayaran ko muna sila tapos magsisimula ako ulit. Nangangako ako. Tiningnan ko siya. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita ang isang bagay. Hindi siya nagmamakaawa para sa akin, hindi para sa aming pamilya, lalo na hindi para sa moralidad. Nagmamakaawa siya dahil sa takot. At ang takot madali kang pinapagawa ng lahat. Alam mo ba kung ano ang 230,000 piso, direkta kong tanong. Mabilis siyang sumagot. Alam ko, iyan ang emergency fund natin. Iyan ang life raft, putol ko sa kanya. Iyan ang life raft. Kung isang araw magkasakit ka o ako o kung may mangyari sa magiging anak natin, ihahagis mo ang life raft na iyan sa isang taong kusang nagpapalunod sa sarili. Tapos sasabihin mo sa akin na maniwala ako na magsisimula ka ulit. Biglang tumayo si Marco. Namumula ang kanyang mga mata. Masyado ka namang malamig. Nakita mo nang lumuluhod ako, pero ganyan pa rin ang sinasabi mo. Tumayo rin ako, pero hindi ako lumapit sa kanya. Pinanatili ko ang tamang distansya. Lumuluhod ka para sa akin, sabi ko. Pero kailan ka ba tumayo at nagsabi kay Mama na respetuhin ako? Kailan mo ba sinabi kay Paolo na dapat niyang panagutan ang kanyang mga ginawa? Ikaw nagmamakaawa ka sa akin dahil ako ang pinakamadaling pagmakaawaan. Parang sinampal si Marco. Namutla siya. Kinuha niya ang teapot na bigay sa amin sa kasal na nakapatong sa shelf. Ang teapot na matagal kong iningatan dahil akala ko ito ay isang alaala. Nanginginig ang kanyang kamay at malakas niyang inihagis sa sahig. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nagkalat ang mga piraso ng porselana, gumulong hanggang sa aking mga paa. Natigilan ako. Hindi dahil sa takot ako sa basag na bagay kundi dahil nakita ko ang isang taong handang basagin ang lahat ng nagpapaalala sa aming pamilya para lang pilitin akong buksan ang aking pitaka. Humihingal si Marco. Gusto mo bang makita si Mama na ipinapahiya sa harap ng aming bahay? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Hindi ako umiwas. Ipinapahiya mo ako sa sarili kong pamamahay. Natigilan si Marco. Hindi ko kailangan sumigaw. Hindi ko kailangan umiyak. Yumuko lang ako. Pinulot ko ang isang maliit na piraso ng porselana. Inilapag ko ito sa mesa parang isang paalala. Ang nasira mahirap nang ibalik sa dati, dahan-dahan kong sabi. Pakinggan mo nang mabuti. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo. Kung may utang dapat bayaran. Si Paolo ang umutang, kaya si Paolo ang magbabayad. Kung mahal ni Mama ang anak niya, pero dinadala niya ang buong pamilya sa utang, mali iyon. At ikaw ginagamit mo ang utang na loob para pilitin ang asawa mo, mas mali iyon. Nakatayo lang si Marco. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala na palitan ng kawalan ng pag-asa.
Tumingin siya sa sahig na puno ng basag na porselana pagkatapos ay tumingin sa akin. Na para bang ngayon niya lang naintindihan na may mga pintuan na kapag mas lalo mong inihampas ng malakas mas lalo lang masisira ang bisagra. Kumuha ako ng walis. Winawalis ko ang mga basag na piraso sa isang sulok. Dahan-dahan akong nagwalis. Ang bawat tunog ng pagwawalis malinaw na naririnig sa buong unit. Hindi ako nagwawalis para linisin ang bahay. Nagwawalis ako para protektahan ang aking puso mula sa mga pirasong iyon na baka makasakit pa. Nang itali ko ang basurahan, nagsalita ako ng isang huling pangungusap. Hindi ito banta. Hindi rin ito pakiusap. Simula ngayong gabi huwag mo nang babanggitin ang emergency fund. Kapag binanggit mo ulit ituturing ko na mas pinipili mo ang utang kaysa sa pamilya. Bumalik ako sa kwarto. Isinara ko ang pinto. Sa labas, nakatayo pa rin si Marco. Wala nang tunog ng pagbasag. Wala nang tunog ng sigaw. Tanging isang mabigat na katahimikan na maririnig mo pa ang tibok ng iyong puso. At isang pakiramdam ng katiyakan na mula sa sandaling nabasag ang tiyapot sa kasal lahat ng bagay sa aming kasal ay may bitak na rin. Isang bitak na hindi na matatago. Kinaumagahan, gumising ako ng mas maaga kaysa dati. Hindi dahil sa biglang naging tahimik ang bahay, kundi dahil sa loob ng unit na yon, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Nasa labas pa si Marco sa sala. Hindi ko na tiningnan ng mabuti kung tulog ba siya o gising. Ang nakita ko lang nasa mesa pa ang basong may malamig na tubig. At sa hangin naroon pa rin ang amoy ng tensyon, parang amoy ng usok na kumakapit sa damit. Hindi mo man makita pero amoy mo. Nagbihis ako inayos ang aking buhok. Tiningnan ko ang aking schedule. Bago ako umalis, dumaan ako sa gilid ng mesa kung saan ko inilalagay ang aking personal na gamit at ang aking extra phone na ginagamit ko para sa bank verification codes. Hindi ko ito kinuha. Isang parte dahil sa nagmamadali ako. Ang isa pang parte dahil naisip ko, gaano man siya kagalit hindi naman siya siguro gagawa ng masama sa pera ko. Nagkamali ako. Ang elevator pababa sa lobby ay puno pa rin. Ang mga tao ay nagkakagulo nakatitig sa kanilang mga cellphone. Bawat isa may kanya-kanyang problema. Ako rin. Sinabi ko sa aking sarili, ngayon, mag-focus lang sa trabaho. Ang problema sa bahay sa gabi na lang pag-isipan. Galit man kailangan pa rin kumayod. Ganyan ang buhay. Eksaktong 9:30, pumasok ako sa meeting room. Ang internal control meeting ay mahaba. Maraming numero at maraming salita na kailangan kong pakinggan ng mabuti. Nasa gitna ako ng pagpapaliwanag tungkol sa isang risk item nang marahan akong umilaw ang aking cellphone sa bulsa ng aking jacket. Balak ko sanang tingnan mamaya. Pero ang aking pakiramdam ang aking intuition ay nagtulak sa akin na tingnan agad. Ang text message mula sa bangko malinaw na nakasulat parang sinampal ako. 10 oras 20 minuto diyan, matagumpay ang transaksyon. 230,000 pesos. Tiningnan ko ang numerong iyon ng ilang segundo. Hindi lumabo ang aking paningin. Hindi nanginginig ang aking kamay. Kakaiba. Parang may humugot ng plug sa aking damdamin. Ang natira ay isang panlalamig na may kasamang kalmado. Nagpaalam ako na lalabas para sumagot ng importanteng tawag. Mabilis akong lumabas sa hallway. Sa isang tahimik na sulok binuksan ko ang aking bank API. Ang screen ay nagpakita ng halos walang laman na balance. Nag-click ako sa detalye ng transaksyon. Ang nakatanggap isang hindi kilalang pangalan. Ang description ng transfer maikli lang parang isang pagkakamali sa pag-type. Ang problema hindi ito pagkakamali. Huminga ako ng malalim. Ginawa ko ang unang bagay na ginagawa ng isang auditor kapag may nakitang malaking risk. Kumuha ako ng screenshot. Isa. Pagkatapos, isa pa. Nag-download ako ng statement. Sinave ko sa aking personal email. Sinave ko pa sa isang hiwalay na folder na may password. Hindi ko agad tinawagan si Marco. Ang pagtawag ngayon ay magpapakita lang na nagpapanik ako o kalmado ako. Pinili kong maging kalmado. Nag-text ako sa bangko. Humiling ako na i-lock muna ang lahat ng online transactions. Pagkatapos, bumalik ako sa meeting room na parang walang nangyari. Kung may nagtanong umiti lang ako. Okay lang po. Sa totoo lang sa isip ko noon isa lang ang naiisip ko. Hindi na ito problema ng pamilya. Ito ay isang krimen.
Isang maikling paghinto upang maramdaman ang bigat ng desisyon. Pagkatapos ng tanghalian, nag-schedule ako ng meeting sa aking lawyer, si Atty. Reyes. Hindi ako nakipagtawaran. Hindi ako nagsumbat. Direkta lang akong nagkwento, parang nagbibigay lang ng isang file. Nawalan po ako ng 230,000 piso mula sa personal kong account. Pinaghihinalaan ko po ang aking asawa ang gumawa. Kailangan ko po ng legal advice at mga hakbang para maprotektahan ang aking mga ari-arian. Nagtanong ang abogado ko kung may ebidensya ako. Ipinadala ko agad sa kanya ang mga screenshot, ang oras ng transaksyon, ang pangalan ng nakatanggap at ang notification mula sa bangko. Hindi ako nagkwento ng mahaba. Isinulat ko lang, ang transaksyon na ito ay hindi ko ginawa. Nang hapon na yon, tinapos ko ang aking trabaho sa opisina. Alam ko, kapag nananatili kang kalmado, hawak mo ang kalamangan. Sabi nila, kahit basahan, may labi. Para sa akin, ang pinakamalaking labi ngayon ay ang pagpapanatili ng disiplina sa sarili. Huwag sumigaw. Huwag umiyak. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang kalaban mo na gawin kang isang babaeng Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Marco na nakaupo sa sofa. Mukha siyang pagod pero ang kanyang mga mata gumagala. Ibinaba ko ang aking bag, hindi ako agad nagbihis. Kinuha ko mula sa aking folder ang 2 bagay. Isang black and white copy ng statement at isang pre-filled na complaint form. Inilapag ko ang mga ito sa mesa sa harap mismo niya. Tingnan mo. Hindi mataas ang boses ko pero bawat salita ay malinaw. 10:20 kaninang umaga inilipat mula sa aking account ang 230,000 piso. Tiningnan ni Marco ang papel. Mabilis siyang kumurap. Pilit siyang umiti ng mapait. Napakasobra mo na naman. Ang perang iyon gusto ko lang sanang. Pinutol ko siya. Gusto mo lang kukunin. Agad siyang nagbago ng boses. Nagsimula siyang magsalita ng moralidad tulad ng nakasanayan. Mag-asawa tayo at masyadong mabigat ang salitang kukunin. Ginawa ko yan para sa pamilya natin, para kay mama, para kay Paolo. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Para kanino man, hindi ka binigyan niya ng karapatang kumuha ng pera ko nang walang pahintulot ko. Hinampas niya ang mesa. Clara. Puro ka legal. Puro ka papeles. Sa loob ng bahay, bakit kailangan pang maging seryoso ng ganyan? Marahan kong iniling ang aking ulo. Kalmado ako na pati ako ay nagtataka sa sarili ko. Hinampas mo ang tiyapot sa kasal tapos sinabi mo na seryoso ako. Kinuha mo ang 230,000 piso tapos sinabi mo na mag-asawa tayo. So, ano nang gusto mong tawagin ko sa ginawa mong ito para maging akma sa pandinig mo? Nanahimik si Marco. Namula ang kanyang mukha pagkatapos ay namutla. Alam niyang wala na siyang masasabing iba. Itinulak ko ang complaint form sa kanyang harapan. Bibigyan kita ng 24 oras. Alinman ibabalik mo ang buong 230,000 piso sa tamang account. O pipirmahan mo ito na nagsasaad na ito ay utang mo sa akin na kinuha mo ng walang pahintulot at nangangako kang babayaran sa takdang panahon na may witness. Kung hindi mo gagawin, isusumite ko ang complaint ayon sa tamang proseso. Hindi na ako nakikipagnegosasyon gamit ang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Binabantaan mo ba ako? Umiling ako. Hindi. Nag-inform lang ako. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba ang kanyang boses. Nagmakaawa na siya. Clara, kumalma ka, napipilitan lang ako. Hinahabol nila ako. Kung hindi ako gagawa ng paraan, maghihirap si mama sa probinsya. Narinig ko ang salitang maghihirap pero hindi na ako nasaktan tulad ng dati. Pagod na lang ang naramdaman ko. Kung napipilitan ka, dahan-dahan kong sabi, hanapin mo ang solusyon gamit ang sarili mong lakas, hindi gamit ang pera ko. Kung gusto mong iligtas ang isang tao, dapat sa loob ng saklaw ng iyong responsibilidad. Lumagpas ka na sa aking hangganan. Tumayo ako. Pumasok ako sa kwarto. Nilock ko ang pinto. Hindi para magtago kundi para magkaroon ako ng sarili kong espasyo na sapat na tahimik para makahinga. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak. Umupo ako sa gilid ng kama. Tiningnan ko ang tahimik kong cellphone. Sa isip ko ang lahat ay nakaayos na sa kolumn. Ebidensya. Oras. Ginawa. Solusyon. Naintindihan ko.
May mga tao na maiintindihan lang ang hangganan kapag ang hangganan ay may selyo ng papel. At wala na akong ibang pagpipilian kundi gawing malinaw ang hangganan na yon. Dahan-dahan pong lumipas ang aking pagbubuntis. Para itong isang libro na maraming pahinang may red mark. Regular akong nagpapatingin sa doktor, umiinom ng mga bitamina, nagtatrabaho ayon sa aking makakaya at nagpapahinga. Lahat ng bagay ay sinisikap kong panatilihing maayos, parang isang tao na nag-aayos ng lubid para sa isang mahabang biyahe. Hindi ako gaanong nagkukwento sa iba. Paminsan-minsan lang, umuwi ako sa bahay ng aking mga magulang. Kumakain ako ng tinulang manok na may dahon ng sili para lumamig ang aking katawan, nakikinig sa mga kwento ni Papa Kiko at pagkatapos ay umuwi ulit. Nang dumating ang huling linggo, mabigat na ang aking tiyan. Para akong may daladalang malaking tambol. Sa gabi, hindi ako nakakatulog ng mahimbing. Konting galaw ko lang masakit na. Noong panahong iyon, si Marco ay parang gumanap na sa kanyang papel. Sinamahan niya ako sa doktor, hawak ang aking mga papeles, tumayo sa labas ng ultrasound room, tiningnan ang screen at mumiti. Pero ang ngiting iyon may kung anong nakalutang. Hindi ko na inaasahan na magbabago siya. Ang gusto ko lang, huwag niya akong bigyan ng alalahanin sa oras ng panganganak. Nang ipasok ako sa ospital, mainit ang sikat ng araw. Maraming tao sa ospital. Ang amoy ng disinfectant kakaiba. Nakahiga ako sa stretcher. Mahigpit kong hawak ang bedsheet. Narinig ko ang pagtawag ng nurse sa aking pangalan at bumilis ang tibok ng puso ko. Nang sabihin ng doktor na kailangan akong ipinikit ko lang ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim at sinabi sa aking sarili, kapag nalampasan ng isang babae ang pintuang ito, nalampasan na niya ang kalahati ng kanyang buhay. Ipinanganak si Angela bandang tanghali. Ang iyak ng aking anak mahina pero matatag. Napangiti ako at napaluha. Mahina ako pero. Nang hapon na yon, kaunti lang ang ininom na gatas ni Angela. Mainit ang kanyang mukha, namumula. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakasara, tapos biglang bibitaw. Hinawakan ko ang noo niya. Mainit. Hindi ito ang karaniwang init na dulot ng matagal na pagtulog, kundi mainit talaga. Kinuha ko ang thermometer. Ang numerong lumabas nagpahinto sa tibok ng puso ko. 38.9. Tumayo ako. Mama! Lumabas si Mama Lorna mula sa kusina, hawak ang sandok. Ano na naman? Nilalagnat po si Angela. Gusto ko po siyang dalhin sa ospital. Tiningnan ni Mama Lorna ang thermometer. Huminga siya ng malakas, na para bang nagpapadami lang ako ng problema. Mababaw lang na lagnat yan. Normal lang sa mga bagong silang na bata. Lagyan lang ng dahon, bababa rin yan. Pilit kong pinanatiling mahinahon ang aking boses. Mama, mahigit 20 dias pa lang po si Angela. Delikado po kapag nilalagnat. Dadalhin ko na lang po sa ospital para makasigurado. Inilapag ni Mama Lorna ang sandok sa mesa. Matigas ang kanyang boses. Ang pagpunta sa ospital ay gastusin. Sa probinsya, walang may sakit na pupunta sa ospital. Sabi ko na sayo, lagyan lang ng dahon at singaw, gagaling yan. Binuhat ko si Angela. Narinig ko ang mahinang pag-ubo niya. Hindi ako nakipagtalo pa. Tatawagan ko po si Marco. Tatawagan pa, sabi ni Mama Lorna. Abalahin mo pa. Busy siya. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Tinawagan ko pa rin. Matagal bago sumagot si Marco. Sa kabilang linya may ingay. Mga baso na nagbabanggaan. Ano na naman, mahal, tanong niya. Nilalagnat si Angela. Halos 39 degrees. Nahihirapan siyang huminga. Dadalhin ko na sa ospital. Natanong mo na ba si Mama, biglang tanong niya. Doon ako natigilan. Sabi ni Mama, lagyan lang daw ng dahon, pero hindi ako mapakali, sagot ko. Bumuntong hininga si Marco. May inis sa kanyang boses. May karanasan si Mama, Clara. Sundin mo na lang ang sinasabi niya. Normal lang sa mga bagong silang na bata ang lagnat. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone. Ganyan ba ang naririnig ko mula sa'yo, Marco? Nilalagnat ang anak mo, gusto ko siyang dalhin sa ospital, tapos sasabihin mo sa akin na sundin ko ang mama mo. Huwag mong palakihin ang problema. Galit niyang sabi. Nasa meeting ako. Sundin mo na lang ang mama ko. Saka na natin pag-usapan bukas. Ibina ko ang tawag.
Wala na akong lakas para makinig pa sa sakana natin pag-usapan bukas. Sa isang maliit na bata, maraming bagay ang walang bukas. Isang maling galaw at malaki ang epekto. Minsan, sa isang bagong silang na bata, isang maling paghinalang buhay na ang nakataya. Humarap ako kay Mama Lorna. Dadalhin ko si Angela sa ospital ngayon. Lumapit si Mama Lorna. Hinarangan niya ang aming pinto. Tumayo siya doon. Hindi siya malaki pero para siyang isang pader. Huwag. Hindi ka alis? Sabi ko, huwag. Tiningnan ko si Mama Lorna. Sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw. Takot siya sa mga kapitbahay, takot sa mga kamag-anak. Takot siya na baka sabihin ng mga tao ay, ang apo niya, nilagnat lang, dinala agad sa ospital. Pero ako isang bagay lang ang kinakatakutan ko. Na baka hindi malampasan ng anak ko kung maubusan kami ng oras. Mahigpit kong niyakap si Angela sa aking dibdib. Nagsimulang lumamig ang aking boses. Mama, umalis ka sa daan. Nanlaki ang mga mata ni Mama Lorna. Sino ang sinasabihan mong umalis sa daan? Nag-uutos ka ba sa biyanan mo? Humina ako ng malalim. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili na sumigaw. Hindi po ako nag-uutos. Nagmamakaawa po ako. Pero kung hindi po kayo alis, kailangan ko pa ring umalis. Inabot ni Mama Lorna ang pinto. Hinawakan niya ito na parabang nagbabanta. Kung lalabas ka, subukan mo lang. Tatawagan ko si Marco para turuan ka ng leksyon. Biglang umubo ng malakas si Angela. Ang ubo niya maikli at mahina. Pagkatapos, huminga siya ng mabilis. Tiningnan ko ang mga labi niya. Medyo nangitim. Sa sandaling iyon, lahat ng paggalang sa loob ko nahulog parang tuyong dahon na inilipad ng hangin. Hindi ako nagsigaw. Direkta lang akong nagsalita. Sasabihin ko po sa huling pagkakataon, umalis po kayo sa daan. Natigilan si Mama Lorna dahil binago ko ang aking tono. Pero hindi pa rin siya umalis. Pilit pa niya akong hinawakan. Lumihis ako. Ginamit ko ang aking balikat. Marahan kong itinulak pero sapat ang lakas para makabukas ng daan. Natumba si Mama Lorna ng bahagya. Sumigaw siya, naku, Diyos ko. Itinulak niya ako. Hindi na ako lumingon. Binuksan ko ang pinto, tumakbo sa hallway at pinindot ang elevator. Nanginginig ang aking kamay pero malinaw ang aking isip. Ang elevator ay mas matagal kaysa dati. Pakiramdam ko, bawat segundo ay napakahaba. Pagbaba namin sa lobby, nagsimula ng umulan ng mahina. Niyakap ko ang aking anak habang naglalakad at tumatawag ng taxi. Nang dumating ang taxi, agad akong pumasok. Sinabi ko agad ang address ng pinakamalapit na ospital ng bata. Tiningnan ako ng driver. Nakita niya ang maliit kong anak na namumula ang mukha. Nagulat din siya at mas binilisan ang pagmamaneho. Sa loob ng taxi, si Angela ay humihinga ng may hirap. Mainit na mainit ang kanyang katawan. Kumuha ako ng manip. Si Angela ay inilipat sa special monitoring area. Tiningnan ko ang aking anak sa maliit na salamin. Ang kanyang maliit na katawan, ang kanyang dibdib na umaangat bumababa ayon sa tunog ng makina. Ang kanyang mga kamay malayang nakalagay na parabang takot na baka sumakit kung mahigpit niyang hahawakan. Sabi ng mga tao, kapag naging nanay ka, lumalakas ka. Pero tanging ang mga nasa sitwasyon lang ang nakakaintindi. Ang pagiging malakas kadalasan ay ang pananatiling nakatayo para hindi matumba. Pero sa loob parang pinipiga ka. Umupo ako sa plastik na silya sa labas ng hallway. Mahaba ang gabi sa ospital. Ang kaladkad ng tsinelas ng nurse, ang tunog ng machine na paminsan-minsan ay nagbibip na parabang ang puso ko rin ay nagbibip kasama nito. Si Marco ay nakatayo ng ilang hakbang mula sa akin. Kulay abo ang kanyang mukha. Ang amoy ng alak hindi pa nawawala. Hindi siya nangahas lumapit. Hindi rin siya nangahas lumayo. Para siyang naghihintay kung ano ang sasabihin ko, higit sa paghihintay na gumaling ang kanyang anak. Hindi na ako nagsalita. Ang pakikipag-usap sa kanya ngayon ay sayang lang sa hininga. Binuksan ko ang aking cellphone. Nag-text lang ako ng isang mensahe kay Atty. Reyes. Atty, pakihanda po ang lahat ng kinakailangang hakbang. Kailangan ko pong protektahan ang karapatan at kaligtasan ng aking anak. Mayroon na po akong karagdagang ebidensya tungkol sa paghadlang sa pagdadala ng bata sa emergency room at paglustay ng ari-arian. Mabilis na sumagot ang abogado.
Clara, kumalma ka lang. I secure ang lahat ng ebidensya. Pwedeng mag-apply para sa court order para sa sisili ng condominium at i-record ang lahat ng hospital records. Pinatay ko ang screen. Tumingala ako sa kisam ng ospital. Kung may tiyaga, may nilaga. Ayoko nang pahirapan ang iba. Gusto kong hasain ang aking sarili. Hasain para maging matalim para hindi na ako masaktan ulit. Kinabukasan ng madaling araw, lumabas ang doktor. Ipinagbigay alam niya na ang kondisyon ni Angela ay medyo stable na pero kailangan pa ring bantayan ng mabuti dahil mabilis ang pagbabago sa kalusugan ng mga bagong silang. Tumango ako. Nagpasalamat. Humingi ako ng kopya ng summary ng pagtanggap sa ospital. Hindi para pahirapan ng iba kundi para sa huling pagkakataon walang sinuman ang makakapagsabi na nag-overact ako. Nang medyo huminahon na ang lahat binuksan ko ang aking laptop. Hindi ako gagawa ng anumang nakakatakot sa ospital. Pero may mga bagay na kung hindi mo gagawin agad habang kalmado ka pa ay mahihila ka ulit sa spiral ng paghingi ng tawad at muling paggawa ng kasalanan. Nag-login ako. Binuksan ko ang folder na matagal ko nang inihanda. Walang imbento doon. Tanging mga piraso lang ng impormasyon na nakita ko noon ng aksidente kong makita ang mga transaksyon ni Marco. Mga resibo sa pakikipag-ugnayan sa kliyente na sobra-sobra ang halaga. Mga listahan ng gasto sa labas na hindi tugma sa schedule niya. Ilang email na may amoy ng paglulusot. At ang mga files na minsan ay pinayuhan ko siyang ayusin dahil akala ko, nagtutulungan kami bilang mag-asawa. Naging mahina ako noon at halos ang kahinaan na yon ang naging sanhi para ang aking anak ang magbayad ng malaking presyo. Hindi ako basta-basta nagpadala ng kung ano-ano. Sinunod ko ang tamang proseso. Gumawa ako ng isang maikling email. In-attach ko ang lahat ng relevanteng dokumento. Ipinadala ko sa compliance department ng isang malaking kliyente ng kumpanya ni Marco. Ang subject ng email ay malinaw, may mga palatandaan ng financial irregularities at fraud risk. Rekomendasyon para sa investigasyon. Hindi ko nilagyan ng emosyon. Hindi ako nagkwento ng problema sa pamilya. Ipinadala ko lang ang katotohanan. Dahil ang katotohanan sapat na para magbigay ng bigat. Ang ikalawang email, ipinadala ko sa isang partner na nagtrabaho na sa kumpanya ni Marco. Ayon sa scope ng aking trabaho, pinayuhan ko silang palakasin ang kanilang internal controls at I hold muna ang mga pending payments na hindi pa na-reconcile. Alam ko sa negosyo isang tamang babala lang at ang buong sistema ay kailangang huminto para mag-imbestiga. Pagkatapos ng dalawang email, umupo ako ng tahimik. Ang aking kamay nasa keyboard pa rin. Pero ang puso ko hindi masaya. Pakiramdam ko walang laman. Parang isang taong naglagay lang ng isang bato para takpan ang isang pintuan na matagal nang sinisipa. Nakita ni Marco na bukas ang aking laptop. Lumapit siya. Clara, anong ginagawa mo? Hindi ko agad inangat ang aking ulo. Nagtatrabaho ako. Nilunok niya ang kanyang laway. Anong trabaho? Sa ganitong oras. Tiningnan ko siya. Ang ilaw mula sa hallway tumama sa kanyang mukha. Malinaw na nakita ang kanyang pagod at ang kanyang takot. Sumagot ako ng kalmado. Trabaho para sa hinaharap. Para kapag kailangan ng ating anak na pumunta sa ospital, wala nang sinuman ang nangahas humarang sa pinto. Namutla si Marco. Naintindihan niya. Hindi ko pinag-uusapan ang pinto ng ospital. Pinag-uusapan ko ang pinto ng buhay. Kinabukasan ng umaga, habang nakapikit pa ako ng halos 10 minuto, biglang nagring ang cellphone ni Marco. Agad niyang sinagot. Narinig ko ang kanyang sagot at biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Humarap siya sa akin, nanginginig ang boses. Ang kumpanya ipinatawag ako. Hindi ko na tinanong ang detalye. Hinila ko lang ang kumot para sa aming anak. Sa isip ko parang si Angela ay nasa harapan ko. Ikaw na ang magpaliwanag, sabi ko. Nauutal siya. Pwede ka bang huminto? Huwag mong gawin ito. May trabaho pa ako. Dahan-dahan ko siyang tiningnan. Ang trabaho ng anak mo nasaan ito kagabi? Nahanap mo na ba? Ang tanong na yon nagpatahimik sa kanya. Ang kumain ng prutas, alalahanin ang nagtanim. Pero sa bahay na ito ako ang nagtanim. At ang namitas ng prutas ay ipinamigay ibinayad sa utang ipinagpalit sa dangal. Sapat na ang pag-alala ko. Ngayon sila naman ang aalala.
Nang hapong iyon, dumating si Mama Lorna at Marco sa ospital. Hindi na si Mama Lorna ang dating biyenan na mayabang sa kondominium. Nakasuot siya ng madilim na damit. Magulo ang kanyang buhok. Namamaga ang kanyang mga mata. Pagkakita niya sa akin, lumapit agad siya. May halong lungkot ang kanyang boses. Clara, anak, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tumayo ako. Pinanatili ko ang distansya. Hindi ko siya itinulak. Hindi ko rin siya inalo. Tiningnan ko lang siya. Sabi nila, huwag mong saktan ang taong tumatakas. Pero para sa akin, ang kailangan ko ay ang wakasan ang kanyang karapatan na makialam. Lumapit din si Marco. Namumula ang kanyang mga mata. Kinakabahan ang kanyang boses. Clara, bawin mo na. Ibenta ko na lahat ng kaya kong ibenta. Babayaran ko ang pera. Huwag mo lang sanang gawin ito ng ganito. Tiningnan ko silang dalawa. Itinuro ko ang direksyon ng kwarto ni Angela. Kung gusto ninyong magmakaawa, hinaan nyo lang ang boses niyo. Nandito tayo sa ospital, hindi sa entablado. Lumuhod si Mama Lorna. Talagang lumuhod siya. Anak, pakiusap-awa ka na kay Marco. Hindi kakayanin ng pamilya namin. Hindi ako nagulat. Nakita ko lang ang isang malinaw na huling pagkakataon. Isang tanong lang ang lumabas sa aking bibig, mahina pero malamig. Kagabi, nang binuhat ko ang aking apo para sa emergency, pinatawad mo ba ako? Bumuka ang bibig ni Mama Lorna, pagkatapos ay nanahimik siya. Nakatayo lang si Marco na parang pinako. Mula sa likuran, dumating din si Papa Kiko. Dahan-dahan siyang naglakad. May dala siyang prutas. Namumula ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako. Malalim ang kanyang boses. Patawarin mo kami, anak. Iniling ko ang aking ulo. Wala po kayong kasalanan, Papa. Umiling si Papa Kiko. Hindi ko po naalagaan ang aming bahay. Narinig ko iyon at sumakit ang aking dibdib. Pero hindi ko hinayaan na hilahin ako nito pababa. Papa, kung mahal ninyo ang inyong apo, tulungan niyo ako sa isang bagay. Huwag ninyong hayaan na sinuman ang humarang sa akin kapag dadalhin ko ang inyong apo sa ospital. Tumango si Papa Kiko. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Isang taong buong buhay na tahimik hanggang sa mahirapan ng huminga ang kanyang apo, doon lang lumabas ang totoo niyang luha. Pilit pa rin nagsalita si Marco. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Magbabago ako. Tiningnan ko siya. Hindi mataas ang boses ko. Maraming pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo. Ginawa mo ang mga pagkakataong iyon para kumuha ng pera, para manahimik, para tumayo sa panig ng taong humaharang sa pinto. Wala na akong pagkakataon na pwedeng itaya, sabi ko. Dahil hawak ko ang buhay ng aking anak. Bumalik ako sa silya. Umupo ako. Tiningnan ko ang bintana ng kwarto ni Angela. Si Mama Lorna ay nakaluhod pa rin. Pero hindi ako lumapit para tulungan siyang tumayo. May mga pagluhod na hindi nararapat pagbigyan. Dahil ang kailangan ko ay isang sistemang pagbabago, hindi luha. Sinabi ko ang isang huling pangungusap. Sapat na para maintindihan nila na nakapagdesisyon na ako. Simula ngayon, ang lahat ay susunod sa batas. Kung sino ang nagkamali, siya ang magbabayad. Huwag ninyo nang gamitin ang salitang pamilya para lang pilitin akong magpatawad pa ulit. Naiwan si Angela sa ospital ng halos 1 linggo. Sa mga araw na yon, nabuhay ako sa malamig na kapelugaw at isang kakaibang lakas ng loob. Ang lakas ng loob ng isang ina na nakikitang humihinga ang kanyang anak at pakiramdam niya, worth it ang lahat. Hindi na ako umiyak ng madalas. Umupo lang ako sa tabi ng aking anak. Nakinig sa payo ng doktor. Isinulat ang bawat oras ng pag-inom ng gamot, bawat reading ng vital signs. Pagdating ng gabi, umidlip ako sa plastik na upuan. Ang aking mga balikat matigas na parang kahoy. Nang medyo gumaling na ang aking anak, pinayagan na kami ng doktor na umuwi. May schedule kami ng check-up. Pinayuhan na iwasan ang usok, iwasan ang malamig na hangin at huwag basta-basta maglalagay ng dahon. Nang marinig ko iyon, bigla akong nakaramdam ng kirot sa aking bibig. May mga bagay pala na akala mo kailangan mong sabihin sa mga matatanda, pero sa huli, ang doktor pala ang magsasabi gamit ang agham at ang katotohanan. Hindi ako bumalik agad sa kondominium. Dinala ko si Angela sa bahay ng aking mga magulang.
Nagluto si Mama Cora ng tinolang isda na may dahon ng malunggay. Ang amoy ng tinola napakabango. Habang kumakain ako, halos maiyak ako. Si Papa Kiko ay nakaupo sa veranda. Hawak niya ang abaniko. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Magpahinga ka lang, anak. Ang ibang bagay kami na ang bahala. Tumatawag si Marco. Hindi ko sinasagot. Tumatawag si Mama Lorna. Hindi ko rin sinasagot. Hindi na ako galit sa paraan ng apoy. Naramdaman ko lang na wala na silang karapatang makialam sa paghinga ng aming mag-ina. Pagkalipas ng 2 araw dumating ang balita mula sa kumpanya ni Marco. Tulad ng aking inaasahan ipinatawag siya. Sinuri ang mga financial records. Pansamantalang sinuspinde ang ilang signing authority niya. Ang mga kasamahan niya nagbulungan. Ang mga kliyente nag-alinlangan. Ang bangko hinigpitan ang credit limit niya. Ang mga bagay na dati ay nilulusutan lang gamit ang relasyon at magandang imahe ngayon ay nailantad na sa liwanag. Ang dangal hindi makapagliligtas sa isang bank statement. At ang luha hindi makakapagtanggal ng bakas ng isang email. Tumakbo si Marco sa bahay ng aking mga magulang. Nakatayo siya sa gate. Malalim ang kanyang mga mata. Malalim ang kanyang boses parang isang taong matagal nang may sakit. Clara, nagkamali ako. Pakiusap, Clara, hayaan mo akong makita ang anak ko. Hawak ko si Angela sa aking kandungan. Ang kanyang maliit na mukha bilog at masayahin. Ibang-iba sa mga araw niya sa ospital. Tiningnan ko siya sa siwang ng gate. Kalmado akong nagsalita. Kung gusto mong makita ang anak mo, gawin mo muna ang tama. Hindi ka isang ama na nagbibigay ng panganib. Nilunok niya ang kanyang laway. Magbabago ako. Babayaran ko ang utang. Makikinig ako sa'yo. Marahan akong tumango. Ang pakikinig madali lang sabihin. Ang paggawa iyon ang mahalaga. Nang araw na iyon, nakipagkita sa akin si Atty. Reyes sa bahay ng aking mga magulang. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng inihanda kong dokumento, ang statement of debt, ang bank statement, ang recording ng tawag, ang hospital records ni Angela, at ang request para sa CC footage ng condominium sa oras na hinarangan ni Mama Lorna ang pinto. Hindi ako nagkwento ng mahaba. Isang pangungusap lang ang sinabi ko. Kailangan ko po ang karapatang mag-alaga sa aking anak at ang absolute safety niya. Ang unang mediation hearing ay nangyari pagkatapos noon. Si Marco ay kasama si Mama Lorna. Hindi na si Mama Lorna ang dating biyenan na mayabang sa kondominium. Nakasuot siya ng madilim na damit. Nakapulupot ang kanyang mga kamay pero pilit pa rin niyang pinanindigan ang nakasanayan niyang dahilan. Mag-asawa naman sila, may anak na. Kung may problema, pag-usapan na lang sa loob ng bahay. Bakit kailangan pang palakihin? Tiningnan ko siya. Kalmado ang aking boses. Kung pinag-usapan lang sa loob ng bahay, sino ang sasagot sa tanong ko? Kung nakinig ako sa inyo noon, buhay pa kaya si Angela ngayon? Nanginig ang boses ni Mama Lorna. Pilit sumingit si Marco. Huwag mo nang banggitin. Babanggitin ko, agad kong sabi. Hanggang sa maunawaan niyong lahat. Isang beses na nawalan ng tiwala, libu-libong beses na mawawalan ng tiwala. Hindi ko pwedeng hayaan na mabuhay ang aking anak sa isang bahay na ang buhay niya ay pwedeng itaya. Nang turno ni Marco, sinubukan niyang gamitin ang lumanyang taktika. Ang pera sa kasal ay pera ng pamilya, masyado kang nagbibilang. Inilapag ng abogado ko ang bank statement sa mesa. Nilagyan niya ng bilog na pula. Hindi ko na kailangan magsalita ng malakas. Ang mga numero ang nagsalita. Ang mga ginawa ang nagpaliwanag. Nang ipalabas ang CC ng condominium na nahimik ang buong mediation room. Ang footage ni Mama Lorna na humaharang sa pinto, nakikipagtalo, at nagbabanta na tatawagin si Marco, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Tiningnan ni Marco ang screen. Namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita na ang kinakatakutan nila ay hindi ang tama o mali kundi ang katotohanan. Sa huli, nilagdaan ang kasunduan. Ang custody ni Angela ay sa akin. Pinayagan si Marco na bisitahin ang kanyang anak ayon sa schedule. Sa kondisyong hindi niya pwedeng dalhin ang anak sa probinsya at hindi pwedeng makipag-ugnayan si Mama Lorna nang walang pahintulot ko o ng aking guardian. Ang utang na 230,000 piso ay kinumpirma na utang niya. Babayaran niya kada buwan.
Ang aming mga ari-arian hinati ayon sa porsyento na pabor sa akin dahil sa ebidensya ng paglustay ng ari-arian at ang paglalagay sa panganib sa buhay ng isang bagong silang na bata. Nanginginig ang kamay ni Marco habang pumirma. Si Mama Lorna ay napaupo sa silya. Hindi siya umiyak ng malakas, humihingal lang siya. Para siyang nawala ng isang bagay na akala niya ay hawak na niya habang buhay. Ang kapangyarihan sa bahay ng kanyang anak. Pagkatapos noon, hindi rin naging maayos ang sitwasyon sa probinsya. Si Paolo ay hinabol ng mga nagpautang. Kailangan niyang ibenta ang kanyang sasakyan at ang iba pang mamahaling gamit para makabayad. Si Cheska, na sanay sa marangyang buhay, biglang nanahimik. Wala nang matatamis na salitang support. Si Marco naman, dahil sa mansa sa kanyang trabaho at sa mahabang investigasyon, kailangan niyang umalis sa kanyang posisyon. Ang buhay parang isang tasa. Kapag sobra ang laman, umaapaw. Kapag umapaw, gaano mo man punasan, may bakas pa rin. Hindi ko sila itinulak sa bingit ng kamatayan gamit ang mga sumpa. Huminto lang ako sa kinakailangang hangganan. Ang karma kusang gumagana. Ilang buwan ang lumipas, nang lumaki na si Angela, bumalik ako sa trabaho. Hindi ko na gustong maging empleyado na laging may alalahanin. Nag-ipon ako. Nagbukas ako ng sarili kong maliit na consulting firm para sa internal control. Ang aking mga kliyente mga maliliit at medium-sized na negosyo. Ginawa ko ang pinakamagaling kong alam. Tinutulungan ko ang mga tao na makita ang panganib bago pa man sila lamunin ito. Ang pangalan ng aking opisina ay Kapayapaan. Hindi para magyabang kundi para paalalahanan ang aking sarili na ang kapayapaan ay isang bagay na kailangan mong gawin ng kusa. Isang hapon, dinala ko si Angela para sa kanyang injection. Pauwi, dumaan ako sa palengke. Bumili ako ng isang bungkos ng malunggay, kaunting tilapia at isang pongkan para sa aking anak. Habang dumadaan ako sa gulayan, nakita ko si Mama Lorna. Mas nakayuko na siya. Pinipili niya ang mga maluluoy na gulay. Ang kanyang mga mata umiiwas sa akin. Hindi ako lumapit. Hindi rin ako nagsalita. Niyakap ko lang ng mahigpit si Angela at nagpatuloy sa paglalakad. Sa puso ko wala nang galit. Malinaw na lang ang lahat. Kung sino ang nagtanim ng pagmamaliit, siya rin ang aani ng kalungkutan. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking maliit na kwarto. Mahimbing ang tulog ni Angela. Ang air purifier tahimik na gumagana. Ang ilaw ng lamp maligamgam. Binuksan ko ang aking notebook. Isinulat ko ang isang linya. Simula ngayon, mabubuhay ako ayon sa aking hangganan. Hindi ayon sa mga pangako. Ang aral na natutunan ko, ang mga babae, lalo na kapag naging ina, na kailangan nilang hawakan ng mahigpit ang kanilang pinansyal. Panatilihin ang ebidensya kung kailangan. At huwag hayaan na sinuman sa ngalan ng pagmamahal ay alisin ang karapatan nilang maging ligtas at ang kanilang mga anak. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, paki-like po. At kung mayroon po kayong suhestyon para sa aming channel, paki-iwan lang po sa comment section. Maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa dulo. Naway pagpalain po kayo ng kalusugan at kapayapaan. Paalam po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Gumaling si Angela at pansamantala kaming nanatili sa bahay ng aking mga magulang. Si Marco at Mama Lorna ay pilit akong kinakausap pero huli na. Nagpatuloy ang legal na proseso. Nawalan ng trabaho si Marco at hinarap ni Paolo ang kanyang mga utang. Nakita kong bumagsak ang kapangyarihan ng aking biyenan. Nagtayo ako ng sarili kong consulting firm na tinawag kong Kapayapaan. Isang bagong simula para sa akin at sa aking anak. Isang araw, nakita ko si Mama Lorna sa palengke. Mas nakayuko na siya at umiiwas sa aking tingin. Wala na akong galit kundi isang malinaw na aral. Ang pagmamaliit sa kapwa ay nagbubunga ng kalungkutan. Naway matutunan natin, lalo na ang mga nanay, na kailangan nating pangalagaan ang ating pera, ang ating ebidensya, at ang ating mga hangganan. Para sa kaligtasan ng ating mga anak at para sa sarili nating dangal.